So what will happen if God is your creator? Kapag si God ay iyong creator, ano yung mangyayari? So yan yung ating topic. Results when you have a covenant relationship with God as creator. So ulitin ko, sabi ko kanina na last Sunday ay kung si Lord ay creator mo, you walk according to His ways, according to His purpose. Ibig sabihin ay unang nalaman kung ano yung layunin niya sa buhay mo. At pangalawa ay nilalakaran mo yung batas at tuntunin na tinalaga niya. So, yun yung evidence na tayo ay may relasyon sa Kanya o kinikilala natin si God bilang creator. So ano nga, dalawa lang yun. Pag kinikilala mo si God bilang creator mo, ay una, alam mo yung layunin niya at nilalakaran mo. Pangalawa, and that is to walk according to the established laws and principles. So yung batas at tuntunin, na hindi lang yung 10 commandments, but the principles in life. Principles sa paggawa ng pera, principles sa success sa buhay, principles sa pagkikipagrelasyon, principles sa pagpapalaki ng anak, principles sa mga bagay-bagay na pinagkatiwala niya sa atin, paano palaguin ang anumang talento, anumang oras, paano i-manage ang oras na binigay sa ni God, paano palaguin yung talento mo, yung gift na mayroon ka, dahil yan ay may kinalaman sa layunin niya sa iyong buhay. So, pag ginawa mo siya as creator, ano naman mangyayari? Okay, so next slide. Okay, so sabi sa ating, sa text natin, Psalms 159 verse 13 to 17. Sabi rito, for you created my inmost being, you knit me together in my mother's womb. I praise you because I am fearfully and wonderfully made. Your works are wonderful, I know that full well. My frame was not hidden from you when I was made in the secret place, when I was woven together in the depths of the earth. Your eyes saw my unformed body. All the days ordained for me were written in your book before one of them came to be. And last, verse 17, how precious to me are your thoughts, God. How vast is the sum of them. So, dito ay klaro sa Psalms na ito na kung siya yung creator, masasabi mo na how vast are your thoughts o how precious are your thoughts. Next slide. Okay, sabi dito, many people believe in God, but very few truly allow God to author, engineer, and shape their lives. We often invite God to fix our problems, yet we resist giving Him control over our plans. So maraming mga tao lumalapit lang kay God pag may problema to fix their problem. But they don't allow God to be the author of their life. Hindi pinapahintulutan na si God yung maging author, maging engineer sa buhay nila at mag-shape sa kanilang buhay. So, kaya, hirap na hirap, parang survival. Survival is just enough. Pero pag sinabi mong thriving, progressive, umaabante, umaasenso, umaayos. So, kapag si God, when we allow God, so I hope that each one of us ay hindi tayo kagaya ng mga ibang tao or karamihan na kung saan nakalagay dyan ay they just come to God when they have problems. Kasi i-fix niya lang yun. But if you allow God to be the author and the creator, siya yung magiging author mo. So titignan natin kung ano yung mga dapat natin gawin or ano yung dahil ginawa mo si God as creator mo, ano yung result sa buhay natin. Next. When you truly walk in covenant with God as your creator, your life can never remain ordinary. Amen. So, kapag pinahintulutan natin si God na creator, sabi kanina sa kanta natin, you are God alone, unshakable, unchangeable, di nagbabago yung plans niya. Unstoppable, walang makakapigil sa maganda niyang plano. Hallelujah. But all we have to do is to surrender. Yun yung kailangan natin, mag-submit, mag-surrender, isuko yung ating buhay at pahintulutan siya. Yun ang dapat nating gawin. Dahil ang buhay mo ay magiging extraordinary. Are you here? Yes. So, when you allow God to be your creator, you can never remain ordinary.
you will become extraordinary. Ano yung extraordinary? You'll become, yung sabi kanina sa ating verse, you are unique, wonderfully and fearfully made. Next. So, every believer, kailangan ma-experience yung mga sumusunod. Okay. Every believer will experience the following results when he or she truly walks in relationship with God as Creator and Maker. Ulitin ko, last Sunday I shared with you that the evidence when you make God as your Creator ay alam mo yung layunin niya at nilalakaran mo. Pangalawa ay alam mo yung kanyang batas at tuntunin. Kaya tayo nag-aaral every Sunday, may small group. Mayroon tayong small group na kung saan we study the Word of God at meron tayong devotion every day na pinapadala that is based from the topic every Sunday. So, kailangan ay makinig na maayos sa umaga nito because God wants to change the way you think, convict your hearts and reposition your life according to His design. Hallelujah. So, ano yung resulta? Una, once you allow God to become the creator of your life, the creator becomes the author of your life. Anong sabi sa verse 16 and 17? Sabi dyan, your eyes saw my unformed body. All the days ordained for me were written in your book before one of them came to be. How precious to me are your thoughts, God. How vast is the sum of them. So kapag siya yung author, next. An author is the one who conceives the idea, determines the direction, and arranges the sequence of the story. Every story flows from the author's mind. Siya yung nag-isip, not the character. Hindi yung character ang mag-isip, kundi yung author. And without the author, the story has no meaning or ending. Every time an author writes a book, he must always think about what is unique about the book and what it offers to the reader. So kapag ang author, yung isang author, pag nagsulat siya ng aklat, kailangan may kakaiba, may uniqueness ang aklat na yan. Na anong pagkakaiba niyan? Because when you write a book proposal sa mga publishing, isang tanong doon is, what makes your book unique? Anong pagkakaiba niya? So, kailangan may uniqueness na ino-offer yung aklat na yan. At ano yung mga feature, anong mayroon dyan na pwede mong i-offer sa mga magbabasa o mga reader ng iyong isusulat o ng, as an author. So, kailangan mayroon yun. Yun yung mga content doon. Ibig sabihin ay, sabi pa nga doon, is viable. Ibig sabihin, kakagatin ng karamihan. At makakatulong sa karamihan kasi may target. Sino yung mga target mo? Pag nagsulat ka ng aklat, dapat may target. Sino yung target mo sa aklat na ito? It means the content ay mahalaga na mag-a-address ng problema ng karamihan. So, pag nagsulat ng aklat, it means it must be unique at mayroong something na i-offer sa reader at makakatulong, may encourage, may inspire, may educate, may equip yung mga magbabasa ng aklat na yan. So yun yung dapat na ginagawa ng isang author. Are you here? Are you following? So if you allow God to be the author of your life, it means mayroon kang uniqueness. So yun yung binasa natin kanina. Sabi nga, all the days ordained for me had been written in your book. So kung ang author ay nag-iisip siya ng uniqueness ng kanyang isusulat na aklat at anong feature ang kanyang i-offer, when we allow God to be the author of our life, ay tutulungan niya tayo na makita ano yung ating uniqueness, mag-develop. Kung anong uniqueness mayroon ka, kasi mayroon siyang nilagay sa iyo. Amen? Amen. You possess a gift. Meron kang galing, meron kang talino. Okay, so, so sabi doon, all the days ordained for me or for you were written in this book sa verse 16. Your life is not accidental, it is pre-written with divine intention. Sabi ko kanina, yung isang author bago siya magsusulat, bago mag-publish, kailangan ay, alam niya sino yung target, ano yung content niya.
Sino yung target niya? Ano yung uniqueness niya? Anong i-offer ng aklat na yan? So, if God is the author of your life, ganun yung gagawin. Kasi sabi dyan, all the days ordained for you have been written in your book. At sabi dyan ay may intention, may layunin. Ayan. So, kaya mahalaga na siya yung purpose niya, yun yung sinusunod, not your own ambition, not your own agenda, not your own desire, but the intention why God created you. So, if you allow Him, if you walk according to that purpose, layunin, divine purpose, kung ano yung kanyang gusto sa buhay mo, yun ay, sabi dyan, ay mayroon siyang intention. Another one, sabi dyan, maliban dyan, na unique ang, mayroon kang uniqueness, sabi dyan, God's thoughts are precious, vast, and unlimited. Ibig sabihin, walang katapusan. His thoughts are higher than your thoughts, and ito lagi natin nare-relate, nasa Isaiah, His ways are higher than your ways. When God authors your life, the story becomes unique, meaningful, and eternally significant. If you allow God to be the author of your life, it means if you want Him, kailangan ay lakaran mo yung kanyang layunin sa buhay mo. Ano nga yung kanyang layunin ni God? Binigyan ka ng capacity, ability to rule, to dominate, to influence. Ano man ang meron. Kaya ibig sabihin, to become expert in the field of your expertise. Saan ka ba expert? Dapat mamayagpag ka dyan. Kaya dapat ang alamin mo ay kung ano yung layunin sa buhay mo, hindi kung paano makumita ng pera. Are you here? So, because money will just flow. Susunod lang yan. Dahil hindi yun yung dahilan, bakit ka nandito, hindi kumita ng pera. Nandito ka para gawin kung ano yung disenyo niya sa'yo. That's why you must always pray, Lord, help me to be what you wanted me to be and what you wanted me to do. So, kung ano yung layunin niya sa'yo, kaya mahalaga yun, to become expert in the field of your expertise. Kaya dapat kung ano man yung galing mo at passionate ka dyan, doon ka dapat mag-focus. Amen. Pag kumuha ka ng, for example, for those of you na pili ng kurso, dapat ay, alam mo kung saan ka magaling, ano yung passion mo. Kaya, each one of us ay may kanya-kanyang galing. Di ba yung dinideclare natin ay, you will always be the head, not the tail. Ibig sabihin, lagi kang head, not the, hindi sunod-sunuran. So, we're not talking about mas lamang ako sa iba. No, we're not talking about that. We're talking about your expertise. Ibig sabihin ay, may galing ka, may uniqueness ka, na kung saan, doon ka mag-i-excel. Yun dapat, yung passion na mayroon ka, kahit na walang maniniwala sa'yo, kahit na pinagtatawanan ka, just go ahead. Amen. Just go ahead. Hindi man maniwala yung pamilya mo or kung kutsain ka man, don't worry. Just go ahead because that's the passion, the design God has for you. Pero bawat isa sa atin, may galing. So your part is to discover. So dyan mag-uumpisa yun, kung ano yung galing. So because His thoughts are higher than your thoughts. So remember, kapag sa yung creator mo, ano man ang nangyayari sa buhay mo, walang aksidente. Hello? Pag naintindihan mo to, may iwasan mo mag-complain. You are God alone, di ba sabi ng ating kanta? Siya yung God, which is unchangeable, unshakable, unstoppable. Walang makakahadlang. And if we allow Him to be the controller and walk according to His purpose, then siya maging author ng ating buhay. Pero hindi ibig sabihin, kung maalala nyo, hindi ibig sabihin na author siya ng buhay natin, ay wala ka ng pagdadaanan na hindi maganda. Those are all part. Remember yung story ni Joseph last time? Nakaranas siya, ibitray ng kanyang kapatid, ibinta siya ng kanyang kapatid. Tapos wala naman siyang ginawa na masama, pero nakulong siya. Okay, so kung titignan mo, pwede ka Lord, bakit ganito, di ba? Karamihan na nagre-reklamo na kay God. Lord, ganito, pero bakit di mo ako tinulungan? Oh, remember, sabi sa atin na dito na, His ways are higher than our ways. Yun pala, doon sa lugar na yun, doon mo makilala kung saan ka mag-exil, mag-develop.
So, kagaya ni Joseph, he was in prison. Si Moses, ang tagal niya sa wilderness, tagabantay ng tupa, wala siyang ibang kausap. Si Moses ay nag-graduate sa isang prestigious na school sa Egypt. Kung yung panahon ngayon, ang karamihan ay, for example, nag-graduate ka sa US, ang kilala is Harvard, wow, sikat, gano'n. The time si Moses, the time ang Egypt ay kagaya siya ng US ngayon. Ng Egypt, siya yung sentro, na kung saan pag doon ka nag-aral, sa mga school doon, mga kilala, prestigious school, ibig sabihin ay matindi yung galing mo, talino mo. So si Moses, gano'n. Kasi doon siya sa Egypt, pinaaral siya ng Pharaoh. Tapos, nung time na nagkasala siya, yun nga, papahabol siya eh. So, nagtumakas siya, and then he was in the wilderness, or tagabantay. Andun siya tagabantay ng lupa for 40 years. To the point na wala siya ibang kausap. Kaya nga, nung tinawag siya ni God, nauutal-utal na siya. Kasi wala naman siya ibang kausap. Kung sa atin pa, parang lahat ng learning niya nawala eh. Tagal 40 years. So, pero ginamit siya ni God. Now, pero yun pala ay part ng kanyang training at doon din siya kakatagpuin ni God. Amen. So many times when you hear the testimony, karamihan na testimony, makikita mo yung kanilang pinagdadaanan. Di ba? Yung pinagdaanan hindi basta-basta. Kaya huwag mong maliitin ano man yung pinagdaanan mo. Are you here? Kaya nga yung, yung nakikita namin pag nakakausap, sumama ko kay Pastor, follow up, daw yung pinisitahan. And, ano man yung na-deprive sa'yo, pag may pera ka na, at may kakayahan ka na gawin ito, yun ang gagawin mo. Diba? O, na-deprive siya sa pagkain. Kapag one day may pera na siya, lahat ng klase ng pagkain, kakainin niya yun. Kung ano yung hindi niya nakain nung wala siyang pera ngayon, kakainin niya na. Kaya yung iba, tama yun? Lumalaki. O yung iba naman, ano yung na-deprive sa'yo? Sabi ko sa akin, maalala ko, nung bata kasi kami, my mother is an itchy teacher. Hindi kami pinapakain ng chichirya. Hindi rin kami kumakain ng processed food na hotdog. Walang hotdog yan sa ref namin, maliliit. Wala yung hotdog doon. Now, so dahil yun, one time nakasahan ko yung teacher ko, malapit na mag-graduate na yung ako. Sabi niya, pag nakagraduate ka, anong gagawin mo? Sabi ko, lahat ng klase ng chichirya bibigyan ko. Kasi yun yung hindi ko, kumbaga parang na-deprive. So, yun yung mga ganon. But all of us, karamihan ay may pinagdaanan. Are you here? So, may pinagdadaanan. Lahat ba kayo may pinagdaanan? Yes. Part yan ng buhay. Di ba pwedeng iwasan yan? They're all part. Pero sabi rito, His ways are higher than your ways. How precious are your thoughts, O God. Kaya huwag mong maliitin. Ano man yung pinagdadaanan mo, ano man yung nararanasan mo, huwag magreklamo. Ano dapat? Dapat mayroon kang matutunan dyan na prinsipyo sa buhay. Amen. Amen. Praise God. So, huwag kang magreklamo. Ano man yung pagdadaanan mo. Let God be the author of your life. Amen. Dahil pag siya ang author, the best. His thoughts are the best. So, a novel makes sense only when read according to the author's order. When pages are turned out or rearranged, confusion results. Ibig sabihin, kapag hindi yung author nag-arrange, kasi siya nag-isip eh. Tapos, ibang tao yung nag-arrange na ng mga pages, tapos wala pang mga pages, baka balibaligtad yan. Kasi hindi niya alam yung buong kwento. Pero, kapag yung author ang mag-arrange niyan, alam niya yung pagkasunod-sunod. Same through with our life. Di natin alam pagkasunod-sunod ng buhay natin. Pag tayo nag-arrange ng buhay natin, sigurado, we will be confused. Bakit di natin alam sunod-sunod? Di natin alam parang saan yung galing natin eh. Yung iba, pinagyayabang ko na mayroon sila. Ay, magaling ako. Ako pinag-magaling ng ganito. Bakit? Binigay ba sa'yo ni Lord yan? Para sa'yo? No. It's for other people. For His purpose. Amen. Hello. Hallelujah. May galing ka na kung saan ay binigay ni God para sa kanyang
layunin mo sa iyong buhay. So let God be the author of your life. Many lives are confused because God is no longer holding the pen. Who's holding the pen of your life? Is it God? So you have to next surrender the pen of your life back to God. Stop forcing chapters that God has not written yet. May parating pala, magaganda. Trust God even when the current page looks painful or unclear. Your story makes sense only when God remains the author. Amen. Kapag si Lord ang author sa buhay mo. Next. Who is currently authoring the decisions and directions of your life? God or you? Sino naghahawak ng pen ng buhay mo? Are you trusting God's thoughts about your own plans? So kung di mo man naintindihan ang nangyayari sa buhay mo, surrender your life to God and trust in His thoughts. His ways are higher than our ways. Pero pinakauna talaga, alamin mo kung ano yung layunin niya sa buhay mo. The purpose, according to Genesis chapter 1 verse 26. May talino ka, may galing ka, na dyan ka mag-isip. Kaya dapat dyan ka mag-focus. Okay, next, number 2. The Creator becomes the engineer of your life. Una kanina, kapag si God ang Creator sa buhay mo, ikaw ay nilalakaran, lumalakad ayon sa layunin sa buhay mo at sumusunod ka sa kanyang batas at tuntunin, then He will become the engineer. The Creator becomes the engineer of your life. Okay, some verse, ang sabi yan sa Psalms 139 verse 13 to 14, ang sabi yan, For you created my inmost being, you knit me together in my mother's womb. I praise you because I am fearfully and wonderfully made. Your works are wonderful, I know fully aware that full well. So maganda, He's the one who did, He's the one who created you. Siya ang nag-isip, anong klase design dapat meron ka. Next. So ano ang trabaho ng isang engineer? An engineer is the one who designs the blueprint, calculates every detail, and supervises the construction to ensure the structure is built according to plan. An engineer understands how every part works together and ensures nothing is wasted or misplaced. Hindi ko nailagay dyan. An engineer ay meron siyang principle na dapat sundin nila for your safety. Okay? Para sa safety. Kaya mayroon yan silang mga sukat-sukat, ang lakas, kumbaga, iba yung sukat ng semento, mga ganon. Yung mga, magkano ka ba ngayon ng iron bar? Yung mga iron bar? Okay. Bakal, di ba? Para alam nila gaano, for example, itong building na ito, kung ganito kataas, ano ba dapat yung foundation, nila yung poste, saan nilalagay. So alam nila yan for our safety. So they know the details, they calculate. Why? For the safety. See, if God is the engineer of your life, siya ang may plan sa'yo. Ibig sabihin, you walk according to His plan. So, next. God created your inmost being. Nothing inside you is accidental. Your personality, abilities, emotions, and capacity were intentionally formed by God. Yun yung sinasabi ko kanina. Lahat ng talino, galing, experiences, nanay mo, tatay mo, lugar, kung saan ka pinanganak, lahat na nangyayari dyan, may kinalaman doon. Kaya, huwag ka magreklamo kung may mga na-encounter ka ng mga tao na toxic, na-encounter ka ng mga tao na iniinis ka. God allows these things to develop us. Okay? And yung personality na mayroon ka, huwag mong sundin, huwag mong kopyahin yung personality ng iba. Kasi ikaw may sarili kang personality style. May personality na mayroon ka ay may kinalaman yan sa layunin ni God sa iyong buhay. Sa disenyo niya sa iyo. So, yung engineer, di ba, pag magpatayo ka na, sabi ko ng na, pag magpatayo ka ng bahay, gagawa ka ng blueprint. Tatanungin ka muna para sa dito, ilan ang titira, ilan mga gano'n. So, lahat, yung detalyado, tatanungin niya sa'yo. So, that's an engineer. And, lahat na mayroon ka, capacity mo, galing mo, talento mo, experiences mo, personality mo,
Lahat ng pinagdadaanan mo, may kinalaman yan. Kaya wala ka dapat i-question because He is the author and the engineer of your life. Next. You are fearfully and wonderfully made. It means God designed you creatively and skillfully with precision and purpose. Your life carries divine engineering, not human improvisation. Kaya kata sa akin, you are God alone. Mas magaling ka ba kayo sa Lord? Mas magaling ka ba kayo sa Creator? So whatever you go through, that's all part of the plan. Bahagi lahat ng plano moving to your destiny. Don't complain, don't murmur, don't be angry, don't be bitter. Huwag kang magtanim ng sama ng loob or magalit kay God. All you have to do is to surrender. Lord, what shall I do in order that I may go through? Amen. Ibig sabihin, makayanan mo. God will give you ideas. Hallelujah. Don't just ask for strength. Ask for ideas. Praise His God. plan to reveal to you. Amen. Amen. Next. Pagbalik lang ha. Okay, example. Hindi ko na isulat to eh. Do you know who is Bezalel? Yes. Kilala niyo si Bezalel. Si Bezalel ay pinili ni God. Okay. Bezalel was chosen by God to design the tabernacle. Siya yung binigyan ng galing. Okay, because God engineered him with wisdom, skill, and understanding. Sinabihan niya si Moses na si Bezalel at saka si Oholiab yun binigay ni God. Okay? Ay binigyan sila ni God ng wisdom, understanding para sundin kung ano yung blueprint ni God para sa tent of meeting. He was not copying another man's design. He was executing God's blueprint. Ayan, si Bezalel. So si Bezalel doon sa Bible, binigyan sila ng detail na ano ang gagawin. Binigyan siya ni Lord ng ideas. Paano yung mga kortina sa loob ng tabernacle na kung saan ay naka-embroider. Lahat yun mga disenyo sa loob ng ng tabernacle. God is the one. Siya yung architect, si God. Kaya kung mabasa ka sa Bible, nasa yan, Exodus, yung detalyado. Basta ba kayo sa Exodus? So, yung Leviticus. So, yung grupo ko nga, Women of Faith Fellowship ay nasa book of Leviticus. Because we are studying the whole book of the Bible. They are just, mga housewives. But they are eager. They are willing. So, they are trying to adjust to my schedule. Now, each one ay may kanya-kanyang galing. Each one ay may kanya-kanyang passion. Bawat isa ay may kanya-kanyang talento. So, kaya ang responsibility mo ay pagyamanin yan. So, si Bezalel, yan yung ginamit ni God. Yun yung purpose ni God sa kanya. Kaya binigyan siya ng ganong talino, pag-embroidered, ng mga kortina. So, a building collapses when builders ignore the engineer's blueprint. Pag di sinusunod ng contractor, halimbawa hindi engineer, yung mga kapatas tawag, no? Ano sa Tagalog man? Kapatas. Foreman. Okay. So many lives collapse emotionally or ignore when a building collapses when builders ignore the engineer's blueprint. Pag di sinunod, okay, yung blueprint, kasi yung engineer alam niya alam niya kung anong mas maayos at anong mas maganda. But he also listen kung ano yung sa may-ari, of course. So many lives collapse emotionally and spiritually because they reject God's original design and attempt to redesign themselves. Kaya wag mong kopyahin yung galing ng ibang tao na wala ka naman nun. Find out saan ka magaling. At ano yung prinsipyo? Sino yung mga taong kapariho ng galing mo? Ano yung mga prinsipyo mayroon sila? So yun ang susundin mo. And kaya do not ignore the Word of God because the Word of God is our manual. Amen. Manual natin sa buhay.
Kaya, huwag mong i-ignore yung pagdating ng Sunday. Huwag mong i-ignore yung discipleship dahil dyan ka mai-equip at matututo para hindi ka, hindi sa ating pa magkabulyaso kung ano yung disenyo ni God sa buhay mo. Thanks. Accept how God designed you without comparison or complaint. Yan yung sinasabi ko kanina. Don't ever compare yourself to others. Dahil wala kang kapareho. You're fearfully and wonderfully made. Dapat unique. Di ba yung sabi ko kanina, yung author ay pag gumawa siya ng aklat, dapat ay unique. Ano yung kakaiba na i-offer niya? So if God is the author of your life, ibig sabihin meron kang uniqueness. Ano yun? It's your responsibility. So don't ever compare yourself and complain. Stop trying to become someone else to gain value or approval. Trust that God engineered you for a specific assignment. When you follow His design, your life will function properly. Klaro, di ba? Okay. Kung meron ka mang sinusundan, okay, ina-admire mo siya, kung hindi kayo magkapareho ng passion, huwag mo na siyang kopyahin kung ano yung galing na mayroon siya kasi kakaiba sa'yo. Maliban lang kung pareho kayo ng galing, pareho kayo ng passion, then you can listen to him, you can get idea from him. But find out your uniqueness. Saan ka ba talaga kakaiba? Okay, your style is different from others. Kaya huwag mong i-compare sarili mo, huwag ka rin mag-complain. Amen. Amen. Lahat na pinagdadaanan mo, may dahilan. So, if you complain, you are resisting instead of aligning. So, dapat mag-align ka. Okay, so, sunod. Are you honoring God's design for your life or trying to redesign yourself? What part of God's blueprint for your life have you been resisting? So, meron ka ba pinagdadaanan? Although, sa TC like si Joseph, but trust God. All things work together for good, and He will make all things possible according to His time. He will make all things beautiful in His time. But don't just wait. Huwag kang mahupo lang. Yung sinasabi nila at the proper time, di ba? Hindi naman sinasabi at the proper time. Ibig sabihin, gawin mo yung part mo, you have to surrender your life, you walk according to His design. And number 3, last. The Creator becomes the Father of your life. So kanina, when you walk according to His purpose and according to His laws and principles, siya yung Creator mo, it means siya yung maging engineer sa buhay mo, maging author, may uniqueness ka. His thoughts are unique. His thoughts, our ways, are higher than our ways. Pangalawa, siya yung engineer. So for your safety, maayos lahat yan, susunod sa batas ng tuloy. Pangatlo is, the Creator becomes the Father of your life. Sabi sa Psalms 139 verse 15, ang sabi dyan, my frame was not hidden from you when I was made in the secret place, when I was woven together in the depths of the earth. So hindi sikreto, lahat alam ni God. So ano yung trabaho ng isang father? Next. Isa pa, sabi rito, Jeremiah 18:6, family of Israel, you know that I can do the same thing with you. You are like the clay in the potter's hands, and I am the potter, declares the Lord. So si God yung potter, siya yung mag-design. Okay, so next. A potter is one who shapes, molds, and forms clay according to his design. The potter sees beauty in what looks ordinary and has the authority to reshape the clay until it fulfills its intended purpose. So nakakita na ba kayo ng base na magaganda na mula sa clay? Yeah. Sa lugar namin ay mayroong doon. Sa isang barangay, sa town namin mayroong pagawaan, parang kapital, pater kapital ng lugar niya. So sa town namin. And isa yan sa mga product doon. At nakapunta ako doon sa kilalang pagawaan. Mula yan sa putik. May forma na ba yung putik? Wala. There's no beauty na makikita mo. At mula sa putik na yon, babasahin nila kasi matigas hanggang maging malambot. Di mo pwedeng i-form yung putik na matigas. Kailangan ay malambot muna siya. So, unang proseso, meron yan tambak-tambak ng mga clay, tapos
may area na lilinisan nila, alisin nila lahat ng bato, lahat ng mga hindi maganda, na nandun na matigas, ay aalisin nila. And then, ilalagay nila sa ibababa, lagyan ng tubig, tapos mamasahin nila. So, pag minamasa na nila, kailangan ay malambot na siya para ma-form ng pattern according sa design. So, mula sa putik, pagkatapos ay makita mo after na ma-design, ay napakaganda na ang itsura. Can you imagine? Wala lang akong ipakita dito sa inyo na mula sa putik, tapos naging magandang base na nilalagay na pang display, na design. And if we allow God to be the pattern of our life, our Creator, you walk according to His purpose and according to His laws and principles, siya yung pattern mo at magiging magandang base ka. You will become a beautiful vessel or a beautiful or base na kung saan na forma na maganda. So imagine mula sa putik, walang beauty. Pero pag dinalaw mo siya, naidisin niyo yung buhay mo, magkakaroon siya ng beauty. Amen? Amen. Hello. Yes. Do you want God to be the pattern of your life? Amen. Amen. So surrender. Walk according to His purpose. Dapat ayon sa kanyang layunin. Next. Okay. So you were woven together in the secret place. God worked on you privately before presenting you publicly. Your formation was intentional, not rushed. Hindi siya nagmamadali. Kaya, huwag kang magmadali. You trust the process. Paano ka maging professional? Kailangan mo mag-aral mula first year hanggang fourth year. Kung maglalakad ka, di maglalakad ka. Kagaya nung nakilala namin na ngayon nasa US na siya. Canada. Canada. Australia. Lalakarin niya mula Siksikan papuntang PSU. Australia. Gano'ng kalayo yun? Wala ka pang kain. Para lang makapag-aral. Yung gusto niyang course, hindi niya nakuha. Kasi wala silang pera. That time kasi may bayad pa yung PSU eh. So sabi ng nanay niya, nilalakad niya lang yan. Mula Siksikan, papuntang PSU. Sino dito ka taga Siksikan? Gano'n ba kalayo yung PSU? Tapos wala ka pang kain. Tubig lang iinumin mo. Tubig ka na lang na tubig kasi wala ka nga pambili. Wala ka nga pang pamasahe. O uwi ka sa bahay niyo, ulam mo pa, asin. Asin, tubig, kanin. So kung 4 years ganun pagdadaanan, hindi siya sa mundo. Ngayon nasa US na siya. Namamayagpag sa kanyang disenyo. Okay. So each one of us, so huwag nating mamalitin yung ating pagdadaanan. Ano man ang kakaharapin because God is molding us, reshaping us. You trust the process. Nothing happens in accident. God is molding us. So, yung example dyan ay si Pedro. Si Pedro ay isa fisherman. Impulsive. Ano yung impulsive? Kung anong inisip na gagawin, gawin agad. Kahit na hindi pa yung magandang kahinan. Di yan uupo. At magpaplano. Yung impulsive na tao, kung ano lang naisip, ganito na kaagad. Hindi na nag-iisip, ano, pag ito yung gagawin ko, anong mangyayari? Pag ito yung gagawin ko na project, ito yun. So, pero yung impulsive, hindi. So, si Pedro ganun. Fisherman siya, bold, but he was bold. So, Peter failed God, pero si Lord hindi siya discard. He was remolded by God for greater usefulness. Minold si Pedro. Dahil matapang siya, hindi siya kinondem ni God, kundi in-remold siya. Diba 3 times niya pa nga din ano eh. Pero siya rin yung nagtakles nung ano, tapang niya, nagtakles nung Kaya ni Marcos. Oo. Pero siya rin yung nanguna, Lord, over my dead body! Sabi ni Pedro. Sabi niya, over my dead body, pero yung babae lang na, oh, di ba kasama ka doon? Babae, natakot sa kaagad. Yung 3 times. But si Pedro ay nagpakumbaba. He surrendered before God. Amen. Amen. So hindi ibig sabihin na si God ang nag-mold sa atin, si God ang author,
Siya ang engineer, are perfect ng lahat? No. Those are all parts, alam ni Lord, kaya nga mayroon tayong batas at tuntunin para alam natin paano kaharapin yung mga challenges sa buhay, paano kaharapin yung failure, paano kaharapin kung ano yung mga pinagdadaanan mo. So, kaya binabalikan mo na, Lord, your ways are higher than my ways. Nothing happens by accident. Hindi rin aksidente na nandito ka ngayon. Dahil gusto ipaalam sa'yo ni God na kapag ako ang creator mo sa buhay mo, I will become your author, the engineer, and the potter for me. Amen. Amen. So kaya, ang kailangan na natin ay, alamin ko na yung purpose ni God sa buhay natin at sundin yung kanyang batas at tutunin na itinalaga. Kasi yun yung kanyang tinalaga para siguraduhin to assure us. Okay. So, next. God is the potter, you are the clay. Jeremiah 18:6, sabi niya, diba? The clay does not dictate the shape. Hindi yung clay magsasabi dun sa potter kung anong gusto niya maging. It is the potter that will shape. Magsasabi, kailangan sumunod lang yung clay. It yields to the potter's hands for transformation. So kung ano yung gusto, kaya kailangan ng surrender, submission to God. Don't resist Him, don't complain, don't be bitter, huwag mag-murmur, huwag i-compare yung sarili sa iba. Next. Remain soft and yielded in God's hands. Do not resist the pressure because pressure is part of shaping. Trust the process even when it feels uncomfortable. God is forming something beautiful out of your life. Naalala ko nung nabenta na yung gamit ng pirmang bahay. We have to be forced. Kailangan nang umalis. Kahit ang layo ng aming lilipatan, wala kaming magawa. But I was insisting to Pastor Rini at sa kasihan. Noong una. Kasi nalalayuan sila. Sabi ko sa kanila, now is the challenge again. Let's move out. Parenta natin ang bahay na to. Doon tayo lilipat sa kasihan. Huwag na, malayo na yung masyado. Okay. So, each one of us, God has design. So, let us remain teachable. Okay. Humble. Sumunod. Masunurin. Sundin yung batas at tutunin na sinasabi ni God. Ang problema lang, paano masunod yung batas at tutunin ni God pag di mo alam? That's why, whatever experiences, ano man ang pinagdadaanan mo, dapat tanungin mo talaga, Lord, ano yung matutunan ko dito? Because the principle that you will learn from God will help you not to experience it again. Hindi mauulit na na-failure ka, hindi mauulit na nagka-problema. Kasi alam mo na kung ano yung gagawin. Amen? Amen. Kaya mga negosyante, yung mga negosyante, nag-aaral sila, nag-aaral. Paano kaya ang gagawin para maka-expand? Paano kaya ang gagawin para maka-extend? So God reshaped si Peter, kahit na impulsive siya. So clay must remain soft to be shaped. Tayo yung clay. God is the potter. But if the clay is hard, hindi siya ma-mold. Sabi ko kanina. So likewise, a hardened heart resists God's transforming word. Kung matigas ang puso natin, ang ulo natin, at hindi tayo sumusunod sa batas at tuntunin na tinalaga niya, hindi niya tayo ma-mold according sa kanyang design. Amen. So what shall we do? You have to surrender. Walk according to His purpose and His laws and principles. Next. Are you allowing God to shape you or are you resisting His hands? Kanina sa author siyang nag-iisip at sumunod ka. Sa engineer, the plans for protection. Is your heart soft enough for God to mold you into His purpose? Pag hindi maganda yung sitwasyon, don't question God. Because when you question God, you are resisting Him. But if you humble yourself, the Lord, anong gagawin ko? Give me 8 years. God will open a door for you. So that is surrendering, submitting your will to God. So instead na magreklamo, magtanong kay God ng ideas. Instead na magalit, magpakumbaba at humingi ng ideas kay God. So always surrender. Next. When you have a covenant relationship with God as Creator, covenant kasi mahalaga ba? Next Sunday, I'll explain to you what's covenant. Kasi ang covenant kasi, walang katapusan na bond. Hindi lang contract. Ang kontrata mayroong hangganan, pero ang covenant walang hangganan yan.
yung responsibility ng bawat isa ay walang hangganan nito. Okay. So, when you have a covenant relationship with God as Creator, your life is no longer random. Hindi na, sira-sira, whatever will be, bahala na. Saka na lang, malalaman na lang yan kung ano mangyari. Di ba gano'n? Usually mga Pinoy, no? So, hindi nag-uupat ng plano. He becomes the author, writing your story with eternal purpose. He becomes the engineer, designing your life with precision and wisdom. He becomes the potter, shaping you patiently into something beautiful and is useful. Praise God. Amen. Amen. Do you want God to be the creator of your life? Amen. The author, the engineer, and the potter? You walk according to His purpose. At sundin mo yung batas at tuntunin na Kanyang tinalaga. Don't just say, Lord, you are my potter. Ano ginagawa mo? Is potter lang si Lord. Dapat you have to do your part. The purpose and His laws and principles. The laws and principles are in the Bible. Next. The question is not whether God is capable, but whether you are willing to surrender. Yung sinasabi mo kanina, ala ka magpakumbaba. A life fully yielded to the Creator will always reflect His glory. Today, choose to trust His pen. The pen of God for your life. Follow His blueprint and remain in His hands. Your destiny depends on it. Ang destiny ng buhay mo ay nakalaan dyan. So when you have, next. That's na yun pala. Okay, so the question is not whether God is capable, but whether you are willing to surrender. Are you willing to surrender your life and allow God to be the creator of your life? Amen. Kapag yun yung desire mo, dalawa lang tandaan mo. Yung purpose niya sa buhay mo at laws and principles na pinalaga. That was last Sunday. The laws and principles na kung saan yun ang lalakaran mo. Kapag yung layunin niya sa buhay mo, nilalakaran mo to excel in the field of your expertise, then follow His laws and principles. You're allowing Him to be the engineer, to be the author, and the potter of your life. He will make your life beautiful according to His time. Let us pray. Thank you, Lord. Thank you, Father. Hallelujah. Glory, glory. Praise God. Heavenly Father, today we come before you. Your word has been planted in every heart. And God,